Ito, panoorin pa natin to kung paano nila inuubos. O ito. Nasa 7 senador ang posibleng makasuhan sa mga Grabe, susunod na no? araw dahil sa flood control 7 senador. And guess what? It's all from majority. Hayop! projects. Ayon sa ombudsman, inihahanda na rin daw ang mga kaso laban sa ilang congressman. May unang balita si Joseph Morong. Is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Yan ang tanong ni Senador Erwin Tulfo ng minorya sa Senado kung bakit tila minamadali na mapagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Senate rules para payagan ng mga senador na makaboto online kung wala sa Senado. Walang pinangalanan si Tulfo kung sino ang 2 senador na umano'y maaaresto. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kakasuhan ng plunder si Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa pagtanggap umano niya ng kickback sa mga flood control project. Sunod na raw sa kanya si Senador Joel Villanueva. I think there are at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may 3 pa po. Merculeta. Barculeta, Tapos meron pang 3 pa. may 3 pa. 3, 4 pa. So, Nakakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Grabe, no? Kasi hindi talaga matarok ng utak ko eh. Mantakin mo lahat. Lahat ng galing sa majority. Wow! Wow! Tama talaga yung sinasabi ni SP Cayetano noon eh. Nagkaroon ng pananakot sa mga kasamahan niya. Pag hindi lumipat, ipakukulong. Ito na yun, oh. Alam mo, grabe ito. Hindi ko, ito kahit pinklawang ka, tanga ka talaga pag hindi mo ma-realize ito. Tanga ka. It's either tanga ka o yung puso mo nababalutan na ng galit lang sa Duterte. Pag hindi mo ma-realize ito, at tuwan-tuwa ka pa sa ginagawa ni Marcos. This is sobrang dictatorship ang tawag dito. 'Di ba? Dictatorship po ito. Alam mo, okay lang sana kung may isang makulong dahil talagang di ba? I mean, hindi naman natin sinasabing santo sila, hindi natin sinasabing hindi sila nagnakaw, hindi yun ang punto ko dito. Pero mantakin mo, halos 7 sila, lahat nasa majority, dun sa kabila ni isa wala. Ano to? Tanga ka na lang pag di mo ma-realize yan eh. Bobo ka lang talaga eh. Di ba? Sobrang kabubuhan mo kung hindi mo ma-realize yan. Or talagang yung puso mo, sobrang galit na kay Duterte, na yung judgment mo, nabulag na. Nawala na sa hulog, ika nga. Diba? Dating tayo dyan. Si Marcoleta na nagsulong ng pagbabago sa Senate rules, pinakakasuhan ng plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng regalo dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos na donasyon mula sa 3 individual, bagay na hindi idineklara sa kanyang salin. Si Escudero na pinakakasuhan rin daw sa pagtanggap umano ng 586 million pesos na kickback mula sa flood control projects, nagsumite na ng kontra sa laysay sa ombudsman. Sina Escudero, Estrada, Marcoleta at Villanueva kapwa mga majority senators. Kaya sabi ng kasamahan nila na si Senador Amy Marcos, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin. Maraming nagtetext sa amin, taga-DOJ, taga-OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. ayon kay Remulla, may kakasuhan din silang mga congressman. Oo, sino? Yung mga hindi pumirma. Hayop talaga. Mamaya may ikagagalit pa kayo. Antay lang kayo dyan.
Ganito tayo binababoy ng gobyernong to. Mamaya, antay lang kayo. Nauna nang sinabi ni Remulla na naghahanda na rin sila na sampahan ng reklamong plunder si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. Ito pa, papakita ko sa inyo. Yung kay Escudero, ano ba nangyari dyan? Let's go to the details. Baka sabihin nila, pinagtatanggol lang na. Hindi, let's go to the details. Tingnan ninyo. Itinanggi ni Senator Francis Escudero ang alegasyong tumanggap siya ng mahigit kalahating bilyong pisong kickback sa flood control projects. Iginit niya yan sa kanyang kontrasalaysay na isinumite sa Ombudsman. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. April 16 nang irekomenda ng Field Investigation Office ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Escudero. Base sa reklamo, nagkamal umano si Escudero ng lampas kalahating bilyong piso galing sa mga umani maanumalyang flood control project. Base sa aligasyon ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero sa kopya ng counter-affidavit ni Escudero na eksklusibong nakuha ng GMA News, itinanggi niya ang mga aligasyon at pinabulaan ng nakakuha siya kay Bernardo ng 306 million pesos noong 2024 at 280 million pesos noong 2025 na tinanggap umano ng kaibigan, campaign contributor at umani bagman ni Escudero na si Maynard Ngu. Wala raw ebidensya na magpapakita na bagman niya si Ngu at inutusan niya ito na gumawa ng aksyon para sa kanya. Base lamang daw. Kita niyo yun? Kasi ang story niyan, sabi ni Bernardo, si Bernardo na naman. Mamaya, antay kayo, meron ako sasabihin. Eto, kesyo meron daw middleman, si yung Maynard Ngu. Humingi daw, tapos binigyan niya daw, tapos binigay daw kay Escudero. So, puro hearsay. Kasi puro daw yan eh. Hindi naman direktang nakausap niya eh. Si Chis Escudero eh. Dumaan lang daw kay Maynard Ngu. Paano kung saka... Ito totoo naman to. Paano kung ginagamit lang yung pangalan niya? Di ba? Gumagamit lang. Alam mo naman ganyan sa Pilipinas, marami yan. Pag nahuli ka lang nga lang na sa traffic eh. Sandali, tatawagan ko si General. Kahit kaibigan ko si Mayor eh. Sandali lang, tatawagan ko si Mayor. Pagtawag, representative lang pala ni Mayor. Yung driver lang pala ni Mayor ng kausap mo, kaibigan mo. Tapos kakausapin ngayon ng driver, stop ako ni Mayor. Ano na lang yan, balato nyo na lang sa akin yan. Yeah, mahilig ang mga Pilipino sa ganyan eh. Kaibigan ko si ganito. Kaibigan ko si ganire. Gusto mo lang palang humingi ng discount doon sa restaurant niya. Sus. Yan. Si Maynard Ngu lang Ngu. Siya lang ang kausap daw eh. Hindi pa nga tayo sure kung siya talaga yung kausap eh. Sa kwento ni Bernardo, ang sinabi raw ni Ngu na natanggap ni Escudero ang pera. Pero giit ni Escudero, wala naman daw na ipakitang pruweba si Bernardo na tinanggap Hearsay. niya ang umano'y kickback. Paiba-iba Grabe, rin no? daw at nagbabago umano ang sinasabi ni Bernardo. Yan, isa pa yan. Ilang beses nagpalit ng affidavit si di ba sinabi ko na yan dati? Nakita naman natin sa Senate eh. Inaabot lang sa kanya yung statement niya. Nagpalit daw ng ilang beses yan. Di umano allegedly ng tawag dito ng affidavit niya. Bakit kung ikaw nagsasabi kang totoo, hindi ka magdadagdag bawas? Ano yung nautusan ka? Dagdag mo si ganito para, alam mo naman, kalaban na yan ngayon eh. O, dagdag mo si ganito eh. O, di ba? Hindi pa pwedeng gayon. Kailangan kung meron kang alam at nagsabi ka, una pa lang sinabi mo na. Hindi niya sinabi nung una eh. O, huli ka. Sabi nga, huli pero di kulong. Ayan, sa bayan natin. Bernardo, sa 4 na affidavits ito laban sa kanya. Tulad na lamang ng wala raw nabanggit si Bernardo na 306 million pesos na delivery sa unang 3 affidavit na isinumite nito sa Senate Blue Ribbon Committee. Lumabas na lamang daw ito nung may investigasyong ginagawa na ang Ombudsman. Hiniling ni Escudero sa Ombudsman huwag bigyan ng immunity o gawing state witness si Bernardo at iba pang testigo laban sa kanya. Dahil kung may master plunderer tulad ng sinasabi ng reklamo, hindi raw siya ito kundi si Bernardo. Si Bernardo raw ang most guilty sa mga... Ayan ito tingnan nyo to. Diba? Nag-apply si Bernardo state witness.
Tapos, kasi pwede ka mag-apply ng state witness kung hindi ikaw ang most guilty. Sino una niyang tinuro? Si Revilla. Diba? Si Revilla unang tinuro niya para hindi siya most guilty. Ngayon naman si Escudero din. Tinuro niya para hindi rin siya most guilty. Para makapasok siya at maabsuelto sa state witness. Pero ito, tingnan ninyo yun. Tingnan niyo yung logic. Yung binibintang niyang nakaw, 500 million lang. Pero magkano ang nakuha? At inamin mismo ni Bernardo. Individual na dawit sa flood control project. Sabi pa ni Escudero kung siya raw ang master planner, bakit kalahating bilyong piso ang sinasabing natanggap niya kumpara sa inamin mismo ni Bernardo na tumanggap siya ng lampas 1 bilyong piso. Hinihingan pa namin ng Under oath yun, ha? He admitted under oath 1 billion. Abay po. Doon pa lang logic, dictates eh. Ako ang mastermind? Ako ang boss? Mas malaki ang kita mo? Ano kahilo? Di ba? Sinong tanga ang magsasabi na ang most guilty yung mas maliit ang kinita? Baka sabihin na iba, wala naman sa batas yun na kung sino yung mas malaking kinita. Oo, pero sobrang logic na yun eh. Kung ikaw yung talagang most guilty, ikaw yung boss, abay, mas maliit, mas malaki pa kinita. Kalahati ng kinita nung tauhan mo, sa'yo napunta kalahati lang. Sa kanya 1 bilyon, sa'yo 500 lang. Ano to? Gaguhan? Eto, again hindi ako nagsabi niyan. Sabi ni nung affidavit na nakita nitong GMA, mismong under oath, inamin ni Bernardo 1 bilyon. Kaya nga imposible yung kay Revilla. Imposible rin yung kay Chis Escudero na sila ang most guilty. Pero alam mo naman, sa bayan natin, sa bayan ng Bendalo, anything is possible. Ganyan katindi sa Pilipinas. Anything is possible. Paning ang kampo ni Bernardo at ang ombudsman. Pag-aaralan pa ng ombudsman ang kontrasalaysay nito ni Senador Escudero para malaman kung may sapat na basehan para sampahan siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Grabe, no? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan,